Tayo po'y makakaupo na. So magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon po ay pag-uusapan natin ang tema na ngayong January po is our theme is standing strong, no? Sa ating identity with Christ. Stand firm in our identity in Christ. So sa last Sunday na to, ano ba yung identity na dapat nating tanggapin? Tayo po ay kinaawaan ng Diyos, no? Dinanggap natin ang awa ng Panginoon. Ang mundo po ngayon, parang wala na yatang mercy, malibang kay Aling Mercy. Parang ang tao ay punong-puno na ng galit sa puso. Puro punong-puno na ng pagiging makasarili. Nawawala na ang pag-ibig sa kapwa. Gaya naman ang sinabi ng Panginoon na sa mga huling araw, lalamig ang pag-ibig ng marami. Pero let us be sure of this, that our identity in Christ, God is always listening to our cries. No? Kapag tayo umiiyak, dinig na dinig yan ng Panginoon. Kaya ang aking pong pamagat ngayon ay iyak ng sawi. Sino rito ang sawi? Ayan. Paano ba umiyak ang isang nasawi? Paano ba umiyak ang isang inapi? Paano ba umiyak ang isang pinagkaitan ng karapatan na kung tutuusin ay hindi naman siya karapat-dapat tumanggap nito? So kahit po sa panahon ng Israel ay nasa panahon ng kanilang pagsakop sa bayan ng Egypt, sinabi po doon ng pagkasulat, nakarating sa langit ang iyak ng bayang Israel, kaya ang Diyos ay gumawa ng paraan para sila iligtas. So kung tayo ay umiiyak dahil tayo ay sawi, dahil tayo ay inapi, dahil tayo ay tinanggalan ng karapatan, okay, mag-alala. Ngingiti tayo sapagkat tayo kinakaawaan ng Diyos. Dito po sa ating pong story, sabi rito ni Sarah, palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahi ng anak kong si Isaac. Saan ba nang gagaling yun? Actually, sa chapter po na ito, kung babalikan natin sa mga unang chapter, sa 12 po ng Genesis, tinawag si Abraham ng Diyos para pumunta sa dakong hindi niya alam. Sa pagtawag na to, sumunod si Abraham at siya ngayon ay pinangakuan ng Diyos at nakipagtipan sa kanya ang Diyos nang iyong lahi ay darami, kasinrami ng bituin sa langit at buhangin sa tabing dagat. Parang there is a matter that it is not possible kasi nung sinabi ito ng Panginoon sa kanya, matanda na siya. Tapos ang kanyang asawa ay baog. So sa mga susunod na chapter, parang sa 16, sabi ni Sarah, mas maganda siguro kung magkaanak ka na para matupad yung pangako ng Diyos sa iyo, yung covenant ng Diyos sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang aking aliping si Hagar. Sipingan mo siya. So, siyempre, tatanggi ba si Abraham? Yon, ganon. At nangyari nga na nagkaroon sila ng anak. Tapos, nung nagkaroon na ng anak, lumalaki itong bata, ay parang iba na yung trato niya. Ang sabi ni Sarah, ibibigay ko sa iyo ang aliping para magkaanak siya para sa akin. In behalf of me, ay magkakaroon ka ng anak. So, di ba maganda naman, kumbaga, itong si Hagar, nananahimik na nagsisilbi sa kanila. Nananahimik na gumagawa sa bahay at ginagawa ang tungkulin bilang alipin. Tapos biglang ginulo ang buhay sa pamamagitan ng pagpapalapit sa kanya asawa and eventually nagkaanak. Tapos, nung nagkaanak na siya, hindi naman kasi inalis ng Diyos ang pangako na magkakaroon ng anak si Sarah. Kaya lang, sabi niya, paano kaya mangyayari? Humahagik-hik siya. Nung naririnig niya ang sabi ng anghel,
Sa susunod na taon, pagbalik ko rito, may anak ka na kay Sarah. Tawa siya ng tawa doon sa tent. Paano mangyayari yun? Tanda-tanda na, 90 years old na yung ganyan-ganyan. Actually, nung ipanganak si Isaac, 100 years old si Abraham. Then, pagkatapos, natupad. Eto na ngayon, nung dumating si Isaac, iba na yung pakikitungo niya kay Hagar at sa batang si Ismael. At kinumbinsi niya si Abraham, palayasin mo ang aliping yan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping yan hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. So, masakit sa kalooban ni Abraham kasi anak din naman niya yan eh. Uso na pala ngayon noon ang under-desire. Kasi, hindi, actually, inutos naman ng Panginoon. Ang sabi niya, Abraham, sige gawin mo. No? Sundin mo ang gusto ni Sarah. Pero, may pangako naman. Ayan, sabi niya, ngunit ang anak mong yan kay Hagar, sabi niya, ay magkakaanak din ng marami at sila'y magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael. So ito ang sabi ng Diyos sa kanya, sige lang, sundin mo na lang ang gusto ng asawa mo, palayasin mo. Pero bibigyan kita ng pangako, Abraham, tandaan mo, nangako ako sa iyo. No? Parang ganito nangyari, lalong natupad kasi kay Isaac at saka kay Ismael, lalong dumami ang lahi ni Abraham. No? Sabi niya, pero ang pag-establish ng nation Israel, hindi sa Ehipsyo manggagaling, kundi sa isang Israelita din na katulad niya, ni Abraham. And by the way, they are not yet called Israelites. Sila po ay taga Mesopotamia, si Abraham, na nakatira sa Ur at pinapunta sa Kanaan ng Diyos na masaganang lugar para pagpalain ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi kay Ismael i-establish ang aking bayan. At ang tinukutukoy niyang bayan ay ang Israel. Sa iyo, sa pamamagitan ni Isaac, at si Isaac kay Jacob, kay Israel, at si Israel sa 12 anak nito. So, pero may pangako pa rin ng Diyos. Huwag kang mag-alala, Abraham. Huwag kang matakot. Kasi ang anak mong yan, hindi ko yan pababayaan. Kaya lang, nung naando na sila sa wilderness, binigyan lang si Abraham ng siguro mga ilang araw na pagkain. Kasi di naman nila kayang dalahin. Tapos tubig, nasasapat lang yata sa 1 linggo. So nung sila nasa ilang na, doon na naranasan ang sobrang bigat na kalooban ng isang ina. Nung naubos na ang tubig, sila ay nandoon sa gitna ng disyerto at nanunuyo na ang mga labi niya at ng kanyang anak, na bata pa. Lumayo siya ng 100 metro at ang anak niya iniwan sa ilalim ng puno. Sabi niya, hindi ko kayang tingnan ng aking anak na unti-unting namamatay sa uhaw at gutom. Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel, ano yung iyong inaalala, Hagar? Sabi niya, sabi sa verse 17, narinig ng Diyos ang iyak ng bata. At nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. At pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakakita siya roon ng isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Pag tinignan natin, why they are being treated that way? Nananahimik ang isang alipin sa pagsisilbi, tapos ibinigay sa kanyang asawa, at nung nagkaanak na, doon na nila naranasan ang dilubyo ng kanilang buhay, at lalo na nang dumating si Isaac sa buhay ni Sarah. Parang unfair. Sobra ang kaapihan na inabot ng mag-inang ito
na kung tutuusin wala namang kinalaman. So, ano nga ba ang kadalasang dahilan ng pang-aapi sa kapwa? Tayo manalangin. Panginoon, hayaan niyo po na maglinaw ang aming isip sa katotohanan na gusto po niyo ipabatid sa amin sa kasaysayang ito ng mag-ina na nakaranas po ng kaapihan. At narinig naman ninyo ang iyak ng bata. Lord, kami madalas umiiyak ng palihim dahil marami kaming sakit na nararamdaman. Maraming pain sa puso namin, dulot ng mga tao sa aming paligid, dulot ng hindi namin maiiwasang pangyayari, minsan ay dulot na rin ng aming mga sarili. Panginoon, tulungan niyo po kami magkaroon ng maliwanag na mata katulad ni Hagar na naglinaw ang kanyang mata at makakita po kami ng pag-asa. Sapagkat ito yung identity na nilagay niyo po sa amin nung kami inyong tawagin, nung kami inyong piliin, nung kami inyong tubusin. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So dito makita natin, ano ba yung kadalasan nagiging dahilan ng pang-aapi ng kapwa? Mag-ingat tayo sa pang-aapi, ha? Pag umiyak na yung inaapi natin, nadidinig na yan ng Diyos. Be careful. Una, bunga ng malimpasya. Alam nyo, ang sabi ng Diyos, magkakaroon si Abraham ng mga anak. Marami. Pipiliin ko yan. At yan ay covenant ko. Minadali ni Sarai yung promise ng Panginoon. Pinangunahan niya ang Diyos. So, sabi niya, parang nakakainip at wala namang pag-asa na sa akin ka magkakaanak kasi baog siya. Tapos matanda na sila pareho. So, para masolusyonan, pinangunahan niya ang Diyos. Binigay niya ang kanyang alipin at nangyari nga nagkaanak sila. Tapos doon na, pati bata na walang kinalaman na damay sa kanyang maling kapasyahan. Alam niyo tayo minsan, pinoproteksyon na natin ang sarili dahil mali ang pasya natin, dinadamay natin ang iba. At minsan nagiging tayo pa yung nagiging nang aapi sa kanila. Dadaanin natin sa sindak ang mga tao para hindi tayo mapahiya sa mali nating kapasyahan. Pero tanda natin mga kapatid, sabi ko nga kanina, pinauna ko na, huwag kayong magpapaiyak ng isang tao dahil inaapi niyo siya. Dahil naririnig yan ng Panginoon. No? Pero binasa ko ng paulit-ulit. Wala naman ako nakitang binigay na kaparusahan kay Sarah. Kasi sa kanilang kultura, ang alipin ay property ng kanyang amo. Itinuturing itong property, hindi siya human being. At walang emotional attachment. Pangalawa, ang alipin talaga, ganun ang ano nila ha. Tapos, kaya kumbaga parang walang emosyon naman itong si Sarah na may anak din naman siya. Tapos ito ganyan. Kasi ganun sila. Ganun ang kanilang kalakaran. Kaya parang wala akong paki sa batang yan. Kayo ay property ko lang. Umalis na lang kayo dito. So, dahil sa kanyang maling kapasyahan, may taong naaapektuhan. Tayo ba sa mga mali nating pasya, tayo lang ba ang apektado? Madalas yung mga tao sa paligid natin ay apektado. Sabi niya, ito yung una sa 16. Hindi magkakaanak si Sarai na asawa ni Abraham, hindi magkaanak. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto. Ito yung kanyang desisyon, no? Na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, tingnan nyo ha, tingnan nyo. Ang sabi ng Diyos, magkakaanak siya no, sa susunod na taon, pero ang kanyang sinabi, pinagkaitan. Mali na agad ang interpretation, mali na agad ang pagkakilala sa Diyos. Sabi niya, kaya Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. O siyempre si Abraham, hindi yan tatanggi. Lalaki yan Baka sakaling magkaanak ka para sa akin,
pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai. Sabi niya, baka sakaling magkaanak ka para sa akin. Nasaan yung thinking na ganoon na nung nakita na yung bata, bakit bigla siya nawala? Dapat pala si Ismael, inaangkin niya yan na anak niya. Kasi yun ang kanyang kapasyahan. So ngayong andyan na si bata at siya'y nagkaanak na, iba na ang usapan. Minsan ganun tayo, pag desperate tayo, pero pag dumating na yung bagay na inaantay natin, nagbabago lahat sa paligid natin. So, be careful sa bawat pagpapasyang gagawin natin. It might affect other also. Dahil pangalawang bagay, bilang paghihiganti. Bakit kaya naghihiganti si Sarah? Kasi nabasa ko rin siya, binasa ko rin, sa English, yung ginamit dito sa verse kanina na habang nakikipaglaro si Ismael kay sa English may ginamit na mock. Minamak daw ni Ismael itong And aside from that, meron ako nabasa sa 16:3, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Ayun, no? Naramdaman niya na siguro noong time na wala pa siyang anak. Alam niyo sa kanila kasi pag sinabing baog, isinumpa. Yung sinaraduhan ng kanyang sinapupunan. At siya ay isinumpa ng Diyos. Ganon din po kay Hana, di ba? Hindi si Hana na nanay ni Samuel. Ganon din sinasabi ni Elkanah sa kanya, yung kanyang kanyang kaparehong asawa, dalawa kasi asawa ni si Elkanah pala yung So sabi niya, ikaw ay sinumpa ng Diyos. So marahil, yun ang laging bukang bibig nitong si Hagar. Ako may anak, ikaw wala. Buti nga. Kaya parang nabuo na sa isip niya, humanda ka pag nagkaanak ako. Diba? So, bunga ng paghihigante, kaya tayo nang aapi. Kasi nakaranas tayo ng pang-aapi, gusto natin makabawi. Di natin mabawian yung nang api sa atin. Maghahanap tayo ng aapihing iba. Pangatlo, tanda ng kasakiman, aray. Sabi ni Sarah, palayasin mo na yan para wala nang manahin pa, wala nang kahati ang anak ko sa mana mo. Pero sa kultura nila, ang panganay ang may karapatan sa ari-arian ng tatay. Pero bakit nabago? Diba? So, umiyak sa kalooban niya, mabigat, pero sinunod niya dahil meron nang galing na command ng Panginoon. Sige na, pagbigyan mo ng asawa mo. Remember, I can't consider this as hindi divine will, kundi permissive will of God. Sometimes, God allows us to experience difficulty in life kasi meron pala siyang magandang plano sa buhay natin. Nararanasan natin minsan nasasaktan tayo, pero inihahanda pala tayo sa mas malaking breakthrough ng buhay natin. Kaya pag sinukuan na lang natin siya, hindi tayo makakarating doon sa breakthrough that God is preparing us. Pain is inevitable. Hindi natin kaya takbuhan ang sakit ng kalooban. Kahit saan kagagawi, may mang-aapi. At ikaw naman ay masasawi. Mas mainam na ikaw na lang ang umiyak dahil ikaw ang maririnig ng Panginoon kaysa ikaw ang nang aapi na babalik sa iyo ang ngit-ngit ng Panginoon. So, ayan, sabi niya, para wala nang makabahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Napakayaman ni Abraham. Napakalaki ng kanyang lupain, napakarami niyang hayupan, napakarami niyang alipin, napakarami niyang taniman. Ay iisap, alam ko na, inihahanda lang pala sa magiging anak ni Isaac. Okay? So, kung magkagayo, nararanasan ba natin yan? Na wala tayong kinalaman sa pagpapasya ng isang tao, bigla tayo nadamay? Naranasan ba natin yan na dahil sa kanyang maling pasya, no? Kumbaga,
Akala niya kasama tayo doon sa nakapanakit sa kanya, kaya tayo ay nagagantihan nila? Naranasan ba natin yung ang yaman-yaman na niya pero hindi pa niya pa rin tigilan yung meron ka? Gusto pa rin makuha yung nasa iyo. Kung naranasan natin yan, umiyak lang tayo sa Panginoon. Because our cry, ano yung parang bang, loud in the ear of God. Ayun. Tanda natin, alam ng Diyos ang dahilan ng luhang pumapatak mula sa iyong mga mata. Bakit ka umiiyak? Alam niya ng Panginoon. Bawat patak ng luha na lumalabas sa ating mga mata, batid ng Diyos. Alam ng Diyos ang nararanasan mong bigat ng iyong kalooban. Minsan alam niyo po, sabi ko nga, minsan sa isang trabaho, lalo na kapag may kasama ka ibang tao, madali lang po yung trabaho. Pero napakabigat kumilos doon sa lugar na naandun kayo dahil ang nagpapabigat sa iyo ay ang sama ng loob sa kasama mo sa trabaho. Alam ng Diyos yan ngayon kung ano nararamdaman mo. Alam ng Diyos ang paghingi mo ng kanyang katarungan. Lalo sa panahon natin ngayon. Parang hindi patas yung boss ko. Parang hindi patas yung ganito. Alam ng Panginoon yan. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong karanasan. Bakit po? God is all-knowing. God is all-present. Tandaan natin yan. Hindi natin kayang takasan ang presensya ng Panginoon. At hindi natin maitatago ang lahat ng karanasan natin. Lantad man yan sa kapwa mo o lihim sa kanila, yan ay batid ng Panginoon. So kung kayo ay patuloy na lumuluha dahil sa sakit ng kaloobang inyong nararamdaman, na parang ang mga tao sa paligid ninyo ay walang katarungan, ang lahat ng karanasan natin, batid yan ng Diyos. Cry it to God. Cry it to the Lord. Na, parang ini-imagine ko, ano kayang klaseng pag-iyak at paghikbi ang ginagawa ni Ismael. Habang unti-unti niyang nararamdaman na tigang na ang kanyang lalamunan, ang init-init sa disyerto. Wala siyang nakikitang kahit anumang source ng water. Yung binigay ng tatay niya na pagkain, ubos na. Pero mas masakit sa nanay na makita niyang anak niya unti-unti namumutok ang labi, lumalabo ang mata, unti-unting pumipikit dahil sa sobrang nararamdamang hirap. Napakasakit sa nanay yon. Ano kaya ang iiyak niya sa Diyos? Bakit ang nadinig ng Diyos ay iyak ng bata? Hindi ang iyak ng nanay. Tandaan natin, sabi kahit sa New Testament, napakalapit ng puso ng Diyos sa bata. Umapi na daw kayo ng matanda, wag lang ng bata. Pero ulitin ko, wag tayo mga aapi. Dahil ang bawat pagluha at pag-iyak, naririnig ng Panginoon. So mga kapatid, ano yung nararamdaman natin ngayon? Cry it to the Lord. He is, nagsasound yan sa kanyang mga tainga. At pag narinig yan ng Panginoon, don't worry. Be happy. Bakit po? Dahil kakaawaan ka ng Diyos. Ang Diyos po ay Diyos ng habag, Diyos ng pag-ibig, Diyos na sagana sa biyaya. God is the merciful God, faithful God, loving God. Bagaman siya ay just and righteous, pero lahat yon is incorporated sa kanyang being as God.
When you cry to the Lord, kaaawaan ka ng Diyos. Alam niyo po ba, kaya dinala ng Panginoon ng Diyos Ama ang kanyang anak dahil nahabag siya sa mga tao. Wala tayong pag-asa. Nasa kadiliman, pinarurusahan ng kasalanan, pinahihirapan ng karamdaman. Namumuhay sa kahirapan, although maganda ang iyong kabuhayan, pero ang iyong kalooban sobrang hirap na hirap. Napakarami po pagtatala ng mga kasaysayan ng rich and famous, namamatay sila sa sobrang lungkot. Kaya dadaanin nila sa iba't ibang sedatives sa katawan para lang maibsan ang takot, ang lungkot nila at gagamitin nila ang kanilang salapi. Yung iba naman umiiyak sa sobrang kahirapan. Bunga po yan ng kasalanan. At yan ang nakikita ng Diyos sa kalalagayan natin. Wala tayong pag-asa. And that's why, from heaven, God the Father sent His Son to the earth. And sabi ng Panginoon na parito ako para palayain ang mga nakabilanggo. Bigyan ng kagalingan ang mga may karamdaman. Busugin ang mga nagugutom. Bigyan ng kasapatan ng mga nauuhaw. Maranasan ang year of the Lord's favor. That's why I sent my Son to the earth. At si Jesus Christ ang tumanggap ng lahat ng bigat ng kasalanan natin. Ipinako sa krus na matay para sa ating pagkakasala. Para tayo po ay makaranas ng buhay na pangako niya. Katulad ni Ismael, ang kalalagayan natin sa disyerto ng mundong ito. Uhaw na uhaw tayo. Ang tao'y uhaw na uhaw sa pagkalinga, sa pag-ibig, at madamot sa pagmamahal sa kapwa. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos na masagana, ipararanas niya sa atin ang kanyang kasaganaan. Kaya siya naparito sa lupa. Tayo'y kinawaan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang sabi niya kay Abraham, Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Siyempre, iniisip niya, ang direksyon nila, disyerto. Hindi kaya ni Ismael na magbitbit ng isang sakong bigas o isang sakong tinapay. At lalong hindi kakayanin ng kanyang nanay dahil marami na siyang dala, may bit-bit pa siyang bata. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila pababayaan. Sige, paanohin mo na. And then, noong nasa disyerto na, narinig ng Diyos ang iyak ni Ismael. At ito ang pangako niya. Gagawin ko isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Grabe. Isipin nyo, there is hope doon sa disyerto. Lumabo ang mata ni kaya hindi niya na makita, hindi niya maalala yung, kasi hindi naman ibinigay kay Hagar yung pangako na yon. Kanino ibinigay? Kay Abraham. Bakit? Si Abraham ay sobra din nag-aalala sa kanyang anak. Gagawin ko isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Sabi doon, pararamihin ko din ang lahi ng iyong anak na si Ismael. At kasunod nito, gagawin ko siyang dakilang bansa ang kanyang lahi. At yan nga po ay natupad. Sabi, hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael. Ito'y lumaki sa ilang ng paraan at naging mahusay na mga ngaso. See? In the desert, sabi ni Isaiah, sa gitna ng disyerto gagawa ako ng daan at makasusumpong kayo ng batis na ang lasa ng tubig ay sobrang sarap. Isaiah 43. Siya'y tiyak na papatnubay. Hindi
iniwanan ng Diyos si Ismael, sinamahan siya ng Diyos. Sabi ng Isaiah 41 verse 10, ito'y pinangako sa Israel. Kay Israel pero pangako na rin na alam ko ibinitawan niya dito kay Ismael. Hindi sila magugutom o mauuhaw, hindi rin sila mabibilad sa matinding hangin at nakapapasong init sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila ng Diyos na nagmamahal sa kanila, sila'y gagabayan niya patungo sa bukal ng tubig. Tanda natin mga kapatid, when we cry to the Lord, He is there, guiding us. At ito'y makikita rin natin na sinabi ng Panginoon sa John chapter 4. Ngunit ang sinumang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. You know, Jesus is talking about the Spirit, the Holy Spirit, na magiging guide ng mananalig sa Kanya. So, at the time na nasa disyerto, itong mag-ina, nag-provide ang Diyos ng daan para makalabas sila doon. Nagbigay ng bukal ng tubig para makainom sila. Hanggang sa maging lumaki ang batang si Ismael at naging mahusay na mangangaso. Mga kapatid, kung kayo ay nakararanas ng kaapihan o piling sawi, cry to the Lord. Because He is there, present in your situation. Forever ang kanyang pag-ibig. Yan, di ba? Forever ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, sabi dito, maguguho ang mga bundok at mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas sa pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking pangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Ang pinaka nakakatakot po kasi sa mundong ito is when you are out of love. Yung feeling mo wala nagmamahal sa iyo. Yung feeling mo nag-iisa ka na lang. Alam niyo, ang isang tao kapag sa feeling nag-iisa, gumuguho ang kanyang mundo. Kapag sa'y napakaraming suliranin sa buhay na hindi niya na makita, nayayanig na ang kanyang pagkatao. Pero ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At naniniwala ako, hindi na mararanasan ng nagtitiwala kay Kristo yung mayanig ang kanyang buhay dahil wala siyang pag-asa. Nayayanig tayo ng mga problema. Taas ang kamay ng walang problema, malaking problema po yan. Dahil ang mga taong walang problema ng mental hospital. At ang kanilang problema ay, paano ako titino? So lahat ng tao may problema. Mga kapatid, si Ismael, si Hagar, naranasan din po nila yung mawalan ng pag-asa. Eh saan sila kumuha ng lakas? Hindi sila ang recipient ng promise. Sino tumanggap ng pangako? Si Abraham. Kinuwento ba ni Abraham yon? Hindi. Kasi nung tinanggap niya yon, pinalayas na niya. Sana sinabi na, huwag kang mag-alala, Hagar, ha? Anak, Ismael, huwag kang mag-alala. Ito yung promise ni Lord. Maintindihan ba ng bata yon? Kailangan niya food, water, at the time. Pero tingnan niyo yung katapatan ng Panginoon. Tingnan niyo yung pagmamahal ng Diyos. Kasi kasama siya sa covenant na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Anong covenant? Dadami ang iyong lahi at kasindami ng ano. Yung kay Isaac, establishment of the nation Israel.
And you know, the problem is, because pinangunahan ni Sarai ang Diyos, ngayon ang Israel may kalaban. Arab people. Ang lahi at napakarahing lahi din ni Ismael. Sila ngayon ang humihingi ng karapatan sapagkat sila'y anak din naman ni Abraham. Di hanggang ngayon may problema sila. Kaya wag natin pangunahan ng Diyos. Dahil ang kabuntot noon, sunod-sunod na problema. Trust the Lord. Hagar trusted the Lord at time. Hindi niya kilala ang Diyos dahil sa isang Egyptian. Pero hindi siya pinabayaan ng Diyos because God is faithful to His promise. Kaya minsan kahit nagdududa tayo, tutuparin pa rin ng Panginoon ang pangako niya. Dahil tapat siya at mahal niya tayo. Ano yung pangako niya? Ano yung kanyang dahilan kung bakit sinugo niya anak? Kasi gusto niya makasama tayo, makapiling tayo kung saan naroon siya. Maranasan natin ang pangako niyang buhay na ganap at kasya. Pero hindi yan darating sa atin kung si Kristo na mag-uugnay sa atin sa Diyos at para dalhin tayo sa piniling bayan ng Diyos ay hindi natin kikilalanin sa ating buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi tayo hihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi tayo mapapabilang sa pangako at covenant ng Diyos na kay Kristo. Pero kapag tayo nanalig sa Kanya, rest assured, God is faithful to His promise. Whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Jesus said, I come that they might have life and have it to the full. So, tingnan nyo, hindi pinagkulang ng Diyos si Ismael since then. Nung makainom na siya ng tubig na nilikha ng Diyos noon sa gitna ng disyerto. Kaya sabi diyan, maguguho ang bundok at ang mga burol mayayanig, ngunit wagas ang pag-ibig na wagas ko'y hindi maglalaho. Kaya forever ang love ng Diyos. Amen? And ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaniya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Alam niyo awit na yan? Hindi kita malilimutan. Inaawit sa patay. Pero yan po ay salita ng Diyos. Pangako ng Diyos. Kahit ang nanay mo, malimutan ka, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Ganon kalaki yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ganon ka forever yung love niya sa atin. No? Now, ito. Kailan ang huling iyak ninyo? Dahil kayo ay nakaranas ng api, ng hindi tapat, nakaranas kayo ng parang hindi patas, nasaktan, inalikuran, iniwasan, ano pa? Iiyak mo lang yan sa Panginoon. Dahil ang iyak mo ay pinapakinggan ng Diyos. Iiyak mo yan sa Panginoon sapagkat papahiri ng Diyos ang luhang pumapatak sa iyong mga mata. Iiyak mo sa Panginoon sapagkat papawiin ng Diyos ang bigat ng iyong kalooban. Iiyak mo sa Diyos sapagkat tatanggapin mo ang kanyang katarungan. Iiyak mo sa Diyos sapagkat kasama mo siya sa lahat ng iyong karanasan. Kaya, sawi pa rin ba ang iyak mo ngayon? Hindi na. Sapagkat naniniwala tayo, ang Diyos ay kasama natin. Amen? So, tandaan natin, our identity in Christ, we receive God's mercy. Hindi yan magbabago. We receive God's mercy. His love is eternal. No? Yung pag-ibig niya, pagmamahal niya sa atin forever.
Naririnig niya ang bawat hikbi natin dahil sa ating mga karanasan. Kaya magpakatatag po tayo dahil mas marami pang challenge ang naghihintay sa atin. Pero natin tatandaan, our identity in the Lord is we receive His mercy. So pag nahihirapan, nasasaktan, pag nakararanas ng iba't ibang karanasan, cry to the Lord, He will hear you. Amen? At meron siyang pangako sa iyo. Papahirin ko ang iyong mga luha. Tutuparin ko ang aking mga pangako. Yung bigat ng iyong kalooban, papalitan ko ng kapayapaan. Kung hindi ka nakakatanggap ng katarungan, akin ang paghihiganti, sabi ng Panginoon. At kung parang napakadilim ng iyong nilalakaran, sabi ng Psalms 139, kahit sa pusikit ng kadiliman na ikaw ay lumakad, ako'y naroroon. Sabi ng Psalms 23, no? Even though I walk through the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Mga kapatid, be strong. Dahil sumasa atin ang habag ng Diyos. Be strong. Sa bawat iyak natin, didinggin tayo ng Panginoon. Amen? Kaya tandaan niyo yung 4 na yan. Papahirin ng Diyos ang luha. Papawiin ang bigat ng kalooban. Tatanggapin ang kanyang katarungan. At kasama mo siya sa lahat ng iyong karanasan. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Aming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Na tunay nga po, Diyos, na nakapagbibigay ng pag-asa. Nakapagpapaluag ng kalooban sapagkat katulad, minsan ay naranasan namin katulad ni Ismael, ni Hagar, na nananahimik, napakasimple ng buhay, pero dahil sa isang maling pagpapasya ng aming kapwa, kami ay nadamay. At dahil doon, kami pa ang tumatanggap ng sisi, tumatanggap ng pasakit. Pero salamat po, Panginoon, sapagkat sabi po ninyo, maririnig nyo ang aming mga pag-iyak. Kung kami ay umiiyak na isang sawi, maririnig nyo ang iyak na ito. At kami ay tatanggap ng inyong kahabagan. At kami ay tatanggap ng isang napakagandang bukas. A breakthrough will happen to us sapagkat tapat po kayo sa inyong pangako. Sapagkat ang pag-ibig nyo ay hindi naglalaho. Sapagkat kayo'y kasama namin at gumagabay sa amin. Sapagkat kayo ang magpapalakas sa amin. Salamat po, Panginoon. At sa mga darating na hamon ng buhay, ang iyak na namin, Panginoon, na hindi na po magiging sawi, kundi iyak ng kagalakan, sapagkat alam namin kami iyong sasamahan. Purihin po kayo. Ito pa aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. So, I would like to read this lang. Kalimutan ko pala. Sabi ng Kawikaan, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawin, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas, magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Salamat sa Panginoon.